mahirap, huwag tayong magrebelde, sabihin natin, ba't tayo ginawang mahirap? Marami tayong advantage sa mayaman, kapatid. Ang mahirap, mas payapa. Halimbawa, yung mayaman, bilyonaryo, ang daing pera, ang daing ginto, ang daing alahas sa bahay. Kaya yung bahay, may gwardiya, may bulldog. Tapos, may mga alarma. Pag merong kumilos, na tumunog yung alarma, gising na yung mayaman, di na makatulog, natatakot. Yung mahirap, wala siyang kahit ano, nasa barong-barong. Ang takip ng barong-barong niya lata ng mantika. Ngayon, magnanakawan. Yung mayaman, nag-aalala, yung mayaman, baka nakawin niya. Yung mahirap, naghihilik dun sa bahay niya. Ang sarap ng tulog. Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Ayun, ang tulog ng manggagawang tao mahimbing. Kaya yung mahirap, masarap ang tulog nun eh. Hindi ka nag-aalalang may mananakaw, natatagain ka dahil meron kang brilyante sa kamay, puputulin ng kamay mo, hindi. Pero yung mayaman, ay naku, hindi makatulog yan dahil sa dami ng kayamanan. Ganun ang mayaman kung minsan. Dahil sa kayamanan niya, masyado siyang maraming kinatatakutan. Yung mahirap, sino ho-hold up sa'yo? Wala namang ma-hold up. Sino ang kikidnap sa'yo? Wala namang tutubos. Ay, mas safe ka kung mahirap ka. Maraming advantage ang mahirap. Huwag kang magagalit sa Diyos dahil ginawa kang mahirap, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos kahit ano ang kalagayan natin sa buhay kasi mahal tayong lahat ng Diyos.